Marami nagsasabi, mga katulong sa Saudi o kaya saan sa Middle East, pag Ramadan daw, kahit wala daw tulog, kahit kulang sila sa tulog, busog daw. Yun ang lagi ko narinig. Kahit daw kulang sa tulog, basta busog. Pero ako dito, hindi. Ramadan, gutom ako. Okay lang sa tulog. Okay ang tulog ko. Pero gutom talaga ako. Kasi simula nang na Ramadan, mag 2 linggo na, hindi pa talaga ako nakakain ng kanin. Kasi nagsasaing si madam madaling araw. Pagkatapos kasi ng putol nila, tapos na ako sa kusina, natutulog na ako 9 to 10. Nagsasaing siya, alas 3, kumakain sila, alauna, ganun. May iniiwan daw siya sa akin ng pagkain sa rep, sabi. Lagi na yung sinasabi sa akin pag umaga, may rice dyan sa rep, sabi. Wala naman ako nakitang rice. Tuwang-tuwa naman ako kasi akala ko makakain ako ng kanin. Kasi sabi niya, huwag kang magluto ng pagkain mo. Kung anong niluluto ko, yun din ang pagkain mo. Sabi niya sa akin. Hindi pa nag-umpisa ang Ramadan. Kaya sinusunod ko. Tapos, ayun pala, yung kanin na yan na iniiwan niya sa rep, kinakain pala ng anak niya ng madaling araw. Kaya, hindi ako nakakain ng kanin. Kaya, para akong pagod na nanlalambot talaga ako. Pero, mga niya, utos niya, sinusunod ko. Lahat araw-araw ng utos niya. Sunod ko. Nagawa ko lahat. Makain na lang ako ng simbusa. Tapos, ito naman nalagay ko simbusa. Nasa mga 300 ito. Nasunod ko lahat niya nakagawa sa akin. Kahit nalalambot ako. Ano yung ginagawa ko para hindi lang siya magagalit. Dahil lang sa pagkain, magagalit siya. Kaya, ginagawa ko, pag nagugutom ako, nagkakape na lang ako. Kaya sabi ko sa agency ko, Sir, aalis talaga ako pagkatapos ng Ramadan. Hindi ko kaya. Kahit naman dito, hindi Ramadan, ganito pa rin yung style nila. Kumakain sila madaling araw, tapos hindi siya nagluluto ng pagkain. Sa gabi, sasabihin na niya sa akin, kumain ka na lang ng tinapay, sabi niya ganun. Tapos, ayun pala, pag sila, bumibili pala sila ng pagkain sa labas. Yun. Kaya sabi ko, ang damot ng amo ko. Tapos pagdating sa trabaho, grabe siya kahigpit sa trabaho. Utos doon, utos dito. Magkamali ka lang konti sa utos niya, grabe ang bunganga. Parang akala mo isang batalyon kalaban mo. Sabi ko, yan ang pinakakaranas ng ganitong klaseng ang dami. Pagdating sa trabaho, kailangan yung inuutos niya lahat, kailangan masusunod mo. Kasi pag di mo masusunod, may kamali ka naman. Nako, ang bunganga. Parang kanyon. Kaya, dito. Taga na sana ako alis dito. Kaso December pa, ng 3 buwan pa lang ako. Nakikiusap lang yung agency ko na tapusin ko daw ang Ramadan. Kaya, okay. Sabi ko, sige sir, tiisin ko. Basta pagkatapos ng Ramadan, tulungan niyo ako na mag-alis dito. Alis talaga ako.